Eto talagang storya ni Yusek Cabral, grabe sobrang hanggang ngayon nangingilabot pa rin ako dito sa totoo lang. Eto no joke 'to, kasi iniisip ko, talagang inaral niya talaga kung paano talaga siya magpapakamatay. 'Di ba hindi mo naisip 'to na parang nag-attempt na siya, meron pang liwanag nag-a-attempt na siya, it's just so happy na hindi niya talaga siguro kaya pang gawin. At saka siyempre, nung time na yun 'di ba, kumbaga pumunta daw sila na may araw pa, may liwanag pa sabi ni driver. Kung talagang totoong sinabi niya na, she is afraid of heights. Nakikita niya kasi so parang nagkakaroon siya ng fear, 'di ba probably nagkakaroon siya ng fear kasi nakikita niya. Ngayon talagang eager talaga siya na gawin 'to, nag-check-in daw muna. As per driver yung storya ng driver 'di ba? Nag-check-in daw muna sila tapos pinabalik, pinababa daw ulit siya dun, pinaiwan mag-isa. Eto bini-blame kasi ng lahat yung driver, kung bakit mo nga naman iiwan at anong huli are etong iyong amo, 'di ba? Hindi mo ba naiisip na puwedeng meron mangyaring hindi maganda sa kanya? So bini-blame nila si driver. Probably si driver kasi is nakikita na rin yung struggle nito ni amo niya. Siguro nakikita niya na malungkot, na binigyan niya ng privacy, 'di ba? Tsaka hindi na rin siguro naisip ni driver yun, 'di ba? Minsan kasi may mga bagay na ano, hindi na natin may alam mo yun, meron tayong mga ginagawa na, "Bakit hindi ko naisip 'to? Bakit hindi ko naisip yung ganyan?" Probably ganun nga yung nangyari sa driver na yun. Anyway, so grabe nakakapangilabot 'to kasi nag-succeed siya na gawin yung maitim na balak niya na yun. Nung magdidilim na, doon niya ginawa yun. Siguro probably nung time na yun, 'di na siya natakot kasi hindi na rin niya nakikita kung saan siya lalaglag, 'di ba? So, most likely, nung time na pinag-iisipan niya, ang tagal niya nakaupo dun, nakasama pa yung may picture pa yung driver dun, no, na na-capture pa siya ng dashcam, ang tagal niyang pinag-iisipan, ano ba, tatalo na ba ako? O ano? Kaso, napipigilan siya dahil may kasama nga siyang fear. Kasi nga, di ba, fear of heights nga yung kanyang greatest fear. So, the fact na nakikita niya yun, parang dun siya napipigilan. And yun nga, nung nagdilim na, nung bumalik siya dun na siya nagkaroon ng chance na gawin yun kasi hindi na niya din gaano nakikita kung saan siya babagsak. So, grabe nakakapangilabot 'tong ganito 'no, nakakapangilabot na talagang inaral niya kung saan siya magpapatiwakal. Grabe, sobrang dark. As in, to the extremes talaga 'to. Ayoko kasi, for me talagang sobrang ano ko, sobrang takot ako dun sa mga nakakaisip ng mga ganito na i-end yung life nila. Sobrang ano siya sa'kin, medyo nawi-weird out ako sa mga ganitong bagay. Kasi grabe, alam mo yun, parang bakit ganito na ba yung dinadanas ni Yuse Cabral para mauwi yung kanyang, desisyon sa ganito? Ganito na ba kalalim yung heartaches niya? Ganito na ba kalalim yung problema niya na parang no turning back talaga, no way out, 'no? Kasi ito pala what I heard, nape-pressure daw siya sa both sa administration ngayon and secondly, nape-pressure din siya sa mga Dutertes. That's what I heard, 'no? At least ito yung aking napagtsismisan. So, nape-pressure daw siya. So, ang daming factor siguro talaga na pumapasok sa utak niya 'no, na, "Ano ba 'to? Ano bang mangyayari sa'kin?" Ganyan-ganyan. When mas pinili niya na nga to end her life para ma-end na rin lahat ng suffering niya. Kasi I suppose as of the moment, nung time na yon talagang grabe yung suffering, both yung mental health niya. Siguro nga, sa sobrang problema hindi na rin nakakakain katulad ni Martin Romualdez tsaka ni Zaldy Cotto 'no. Probably, 'di ba parang gano'n 'no, na konti na lang bibigay na yung katawan. So, hindi natin alam 'no, pero grabe, naisip niya 'to lahat gawin to end her life kasi siguro sobra-sobra na din talaga. We may never know what she has gone through, pero sa nangyari sa kanya, you can judge na talagang grabe yung torture sa utak nitong babaeng 'to. Kasi 'pag pinasok na ng problema ang utak ng isang babae, lahat kaya niyang gawin. So, merong nag-resurface na interview kay ex-Yusek Cabral noong year 2018, wherein tinanong siya kung if ever isa pelikula yung kanyang life story, sino ang gusto niyang gumanap dito? At ang first choice nga na nabanggit niya is si Miss Isa Calzado.
So, parang nakakapangilabot 'no, parang nagbabadya ba 'to? Isa ba 'tong premonition na in the near future may mangyayari sa kanya? Kasi 'di ba parang tribute na pinag-uusapan dito, eh, 'di ba? So anyway, ayun nga, eto yung topic natin. Kasi alam niyo naman kasi na lahat ng topic halos kinukuha na ni Boss Mike at hindi ko puwedeng sagasaan lahat ng mga topics niya kasi siyempre siya yung ating boss. And since very busy si Boss Mike ngayon, tumutulong kami para malagyan kahit papaano 'tong channel niya. Actually, it doesn't matter kung ilan yung manunood sa inyo nitong video na 'to. Ang importante lang talaga is makita ni YouTube na still active itong kanyang channel sa isang araw. So eto ginagawa ko 'to 'no, kumukuda ng kumukuda kahit na kung ano-ano na lang yung sinasabi ko. At saka ano, dati kasi 'di ba 'pag nagko-content ako is gumagawa pa ako ng script, ta's kinakabisado ko, 'di ba, ganyan-ganyan kasi parang medyo formal. Pero nakakapagod pala yung gano'n. Most especially hindi naman talaga ako gano'n. Kasi yung work ko before sa isang vlogger, kasi hard content creator din niya ako. Very famous 'tong political vlogger na 'to, parang si Boss Mike. Ang work ko sa kanya is parang gano'n din, pero however, mas gusto niya akong nagre-react, mas gusto niya akong, reaction video kagaya ng mga gani-ganito kasi nga madaldal ako, ganyan. So anyway, ako talaga sobrang gusto ko si Miss Isa Calzado kasi napakagaling niyang umarte, napakagaling niya na mag-portray kahit yung mga life story 'no, pagka true to life yung kanyang mga pino-portray, grabe sobrang effective. At saka talaga pagka si Isa Calzado talagang gumagawa ng mga drama, talagang hindi mo talaga mapipigilang hindi tumulo ang iyong mga luha. So anyway, kung siya nga naman talaga ang napili ni, Miss, Catalina Cabral, eh, parang nakikita niya din siguro kay Iza Calzado yung kanyang sarili kumbaga, 'di ba, parang kaya siya yung napusuan ni Miss Catalina Cabral. Kasi wino-workout na daw 'no, hindi ko alam kung kasado na ba talaga 'to, pero wino-workout daw ang life story ni Catalina Cabral. Probably merong isang mga true to life directors na nagkaroon ng interes na gawing pelikula ang kanyang buhay at doon natin masisilip kung paano nila ito itatawid yung buhay ni Miss Catalina Cabral, kung ano ba yung conspiracy sa isip ng mga tao o sa direktor na 'to, kung ano yung nangyari kay Yusek Cabral. However, siyempre dapat nire-research din 'di ba at magpaalam sa family ng deceased.